Nakailang beses ng pagawa yan, boss? Marami ng beses. Oh, ngayon anong masasabi mo ngayon? Okay, good. Okay. Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. May dinala dito Rusi scooter type rush yung kanyang tatak. Ang issue ng motor ni boss ay naubusan ng andar. Ngayon pinagawa niya sa ibang shop, chinarge yung battery. Tapos umandar naman pero ngayon totally hindi na umandar. So i-on natin yung susi, check natin kung may panel board. So ayan, may panel naman siya, ibig sabihin may laman yung battery. At sa pagtro-troubleshoot ng ganyang issue na ayaw umandar, dapat hindi natin hinuhulaan yan. Dapat step by step para matumbok natin yung eksaktong sira. Kalimitan ang ginagawa ko sa ganyang ayaw umandar, alamin natin kung may kuryente. Yan ang number 1 na dapat nating alamin. Tanggalin lang natin to, tong cover na to. At dito sa kanyang high tension wire, tanggalin lang natin. Check na muna natin, minsan maluwag, so masikip naman siya. Tanggalin natin yung kanyang spark plug cap. So hugutin natin to. Tapos ayan, wala naman siyang corrosion. Igaganyan natin sa body. Pakita jack mo nga. On muna natin yung susi. Dali. Sige. Meron kuryente ako. So may kuryente naman siya at malakas. At ang susunod naman natin dyan mga idol, dahil may kuryente yung kanyang high tension wire, ang i-check natin yung kanyang spark plug. So tanggalin natin yung kanyang spark plug. At dito sa kanyang spark plug, ibabalik natin dito sa kanyang high tension wire. I-check natin kung maglalabas ng malakas na kuryente ito. So yan na, ibalik na natin dito. I-check natin kung may kuryente yung kanyang spark plug. Ayan, pakitadyakan mo. Check natin kung may kuryente. Okay. Naka-on ba? On muna natin. Sige. Isa pa. Mukhang wala ang kuryente. Sige, tadyak ulit. Yung meron sa pa. Meron naman. May kuryente, so pwede na nating ibalik yan. So yan, nabalik na natin yung spark plug. Nalinis na natin. Try natin paanda rin ulit. Hinga, paki-start mo nga, Pogi. Kick lang, kick. Kick lang, kick mo. Kick. Tadyak. Okay. Jack. Okay. Apa? Ayaw talaga. So pag ganyan yung nangyari sa inyo mga idol, na may kuryente, yung high tension wire, yung spark plug, may kuryente, pupunta naman tayo dito sa kanyang carburetor. So tanggalin natin yung bangko, yung compartment para ma-expose natin yung kanyang carburetor. At dito sa kanyang carburetor, so may screw dito, luwag natin yan. Tapos check natin, malambot naman. So tanggalin natin dito dalawang 8mm kabilaan para matanggal natin. So yan, natanggalan natin yung dito, yung dalawang tornilyo. Pwede na nating unahin na muna natin to. Dito tama naman siya, dito yung o-ring, dahil may o-ring dito sa loob. Ayan tama naman. Napansin ko dito yung screw nya, ayan nakalabas. Totong isa na to. So baklasin na muna natin, hilain natin. Ayan So napansin ko rito mga idol, yung dito yung kanyang air screw, nakalabas yung thread. Ayan So mali yan, mali yung adjustment na yan. So ang gawin natin, tanggalin na muna natin yung mga hose. So tanggalin natin yan, tsaka yung kable.
alamin natin kung ano yung mga mali. Dito pa lang may mali na rito sa kanyang air screw. Dapat hindi nakalabas yan kasi may posibilidad na pag nakalabas yan, mas lamang yung hangin sa gasolina. So wala sa tono ang kanyang carburetor. So pag ganyan, so itotono natin yan, bubuksan natin yan. At dito sa kanyang air screw, napapansin nyo, labas na labas yung thread. Bilangin natin kung ilan yung naka-install. Kalate, isa, isa't kalate, dalawa, dalawat kalate, tatlo, tatlot kalate, apat, apat at kalate. So masyadong malayo. Kalimitan mga idol, ang linalagay ko dito, starting natin ay at least 1.5 lang. So babaklasin natin yan, lilinisin natin yan. Pangalawa, sinasabi ni boss, natanggal din daw to. Eto, natanggal daw to. So kung mapapansin nyo, wala siyang spring. Walang spring oh. Dapat to may spring kasi may posibilidad na kaya hindi nila mapaandar. Unang-una, wala sa tono yung kanyang air screw. The same time, ito yung kanyang idle screw, walang spring, nahulog. So kailangan natin malagyan ng spring to kasi hindi pwedeng walang spring to. Pwedeng matanggal yan. So nakita lang daw nila to, nahulog. So bali dalawa na yung nakikita natin, dito tsaka dito. Bubuksan pa rin natin yung loob. Ilinisin natin, i-check natin yung floater. Kung ano pa yung may mga problema, mga barado, yan ang mga i-check natin. At dito sa kanyang floater, mga idol, diretso lang natin. May problema yung kanyang floater, so nabili lang daw to second hand. So kung papansinin nyo, dito sa kanyang floater, medyo nakatingala siyang ganon. Dapat yan, level yan. So ayan, ganyan. So possible na in-adjust na nila rito. So pag ganyan yung issue na medyo nakatingala yan, wala sa level dapat yan ganyan. Ayan, ganyan. So i-adjust lang natin dito. Sungkitin lang natin dito. Sungkitin lang natin dito ng bahagya. Oops, okay na. So ayan nag-level na siya. Nag-level na yung kanyang floater. Ayan level na siya. So angat lang natin dito. So napansin ko rito medyo malinis na may loob, pero baklasin natin, check natin kung barado yung kanyang mga jettings. Dito sa kanyang jettings, napansin ko hindi naman siya barado. So wala namang problema dito. Ngayon ang possible na problema nito dito sa kanyang idle screw tsaka dun sa kanyang air screw. So yan ang nakita ko kung bakit mahirap paandarin. So check na rin natin to kung barado sa YouTube. So yan, hindi rin siya barado. Sa pagkakataong yan, walang problema dito sa loob. So pwede na natin ibalik. So ito mga idol, ala na yung kanyang spring. So may rapat talaga tayo magpaandar pag walang spring to. So sabi ni boss, medyo tumabingi. Ala naman problema sa tabingi. Ang problema lang, dapat to may spring. So hanapan natin ng uubrang spring dyan. So ito yung kakabit natin. Try natin kung papasok. Ayan, try natin kung papasok dito. Ang purpose ng spring, para hindi siya mahulog. So try natin kung papasok. Yan ang problema natin. Spring, so yan, nasolusyonan natin. So ayan. Ang purpose ng spring, tinutulak niya ito para hindi siya mahulog. So ayan ayan. Ayan purpose ng spring dyan. So ayan. Pwede na nating ibalik dun sa kanyang makina.
Dito sa kanyang air screw. So sagad na yan, lagyan natin siya ng 1.5. Masyadong labas yung kanina. Diretso muna natin. 1.5. 1.5. So yan yung adjustment natin, 1.5. So kabit na natin. So yung mga padreng, nabalik na natin yung kanyang carburetor. So medyo stock up na yung kanyang kicker sa gagamit tayo ng bagong battery. So install na muna natin. So yung mga idol, nakabit na natin yung battery. So paki-start mo, Pogi. Start natin kung start. Okay. Okay na. So kung mapapansin nyo mga idol, wala siyang redundo. So ibig sabihin, hindi pa natin na-replace yung kanyang sira. Pag ganyan yung issue, may kuryente at ayos naman yung kanyang carburetor, naayos na natin. Pupunta tayo sa kanyang compression. So mapapansin nyo, ayaw umandar. So check natin yung kanyang tambutso. Check natin. Napapansin nyo, puno ng carbon. So possible na singaw yung barbula. Pero bago natin birahin doon sa kanyang barbula, magche-check muna tayo ng kanyang compression. Tatanggalin uli natin yung kanyang spark plug, tatakpan natin yung butas, check natin kung loss compression. Tatlong bagay kasi yan: kuryente, gasolina at compression. So yung dalawa, gasolina, compression, okay na siya. Compression yung hindi pa natin na-check, so tanggalin natin yung kanyang spark plug. So dito tatanggalin uli natin yung spark plug. Pag tinanggal natin mga idol, dapat magbabasa. So tanggalin natin. So yung mga padreng, natanggalin natin yung spark plug. Ang problema, masyadong malalim. Gipit siya yung spark plug, pumasok dito sa butas. So ang gawin natin, eto, palitan na muna natin ng bagong spark plug. Minsan kasi kahit may kuryente, hindi niya na masunog yung gasolina. So palitan natin ng bago. So yung mga idol, nabalik na natin yung bagong spark plug. So try natin start. Pakipisil mo yung prena. So puro pa rin siya redundo mga idol. So gawin natin, batakin natin to. Dapat hindi ko mababatak ng daliri. Tingnan nyo. Napakaluwag ng kanyang high tension wire. Pasok natin. Ayan o. Ayan, pasok na yan. Napakaluwag, kaya pag natagtag, possible na ayun yung loob niya sira na. Ayan sira na, hindi na kumakagat. So gawin natin, try natin palitan ng iba. So ito mga idol, magpapalit na tayo nito. So kasa natin. So ayan, nakabit na natin, try natin start. Tingnan mo. Mandar. So, yusin lang natin. So, nagpalit tayo nito mga idol. So, may kuryente naman. Tinono na natin yung kanyang carburetor. So, pabigay natin kay boss. Pasok mo to boss dito, sa dulo. Dito, pasok mo sa dulo. Diyan, dito, pag ganyan. Pasok mo. Okay, saksak mo. Hilain mo. Kumakagat hindi? Hindi kumakagat, di ba? So minsan diyan nagmumula yung issue. Pero yung bago, pinakita natin kay boss, nung sinalpak hindi niya matanggal. So once na tagtag lang to sa bako, humuhubad. So nagpalit tayo, try nating paandarin. Sige boss, pakipaandar mo. Start mo. Susi mo muna. Sige, start mo muna. Ayan it's alive. It's alive. Patayin ulit natin sige, start mo ulit. One click mga idol. One click. So bali ang naging issue nito mga idol, ang issue niya, unang-una, nagpalit na rin tayo ng spark plug para taunan din yung palitan niyan. Wala nang aberya. Yung kanyang carburetor, yung floater, mali yung adjustment, yung hose good naman, yung idle screw, yung
air screw, mga sablay po yon. So inayos natin yon. Pangalawa, huli ko na na-trace na yung kanyang kopa, yung ito. Napakaluwag na rin, tapos corrosion na hindi ko lang napansin. So nagpalit tayo. Ngayon, umaandar na yung motor ni boss. So interview natin si boss. Nakailang beses ng pagawa yan, boss? Marami ng beses. Ngayon, anong masasabi mo ngayon? Okay, good. Okay, good. Baka may gusto kayo shoutout doon sa mga bounty. Shout out, Boss MJ. Shout out daw. Artista na siya, Okay boss. na, artista na ako. So yun, mga padreng, in case na mangyari sa inyo na tumirik ang inyong motor, napaka-importante na dapat may guide tayo or step by step sa pagto-troubleshoot. Hindi yung bira ng bira, gawa ngayon, sira bukas. Kaya naman kung nagustuhan mo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na kagaya nito. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.